A day in my life, here in the countryside of China, Ziyang Sichuan. Hello sa inyo! Second day na nga natin dito sa countryside at yung weather dito, palamig din ng palamig. At sa totoo lang, mas mahirap bumangon dito sa umaga. At mas lalo ngang mahirap at nakakatamad maligo dito. Pero kahit walang ligo, nagpupunas at naghuhugas naman kami. O, wag kayong ano dyan ha. Ngayong araw nga din, dumating si brother-in-law na inaantay ng karamihan. Maaga siya nagbakasyon kasi hindi siya makaka-attend ng Chinese New Year dahil meron po siyang trabaho. At ito nga yung naging eksena namin sa live stream. Mama at yung mga kapatid niya ay pinagtutulakan siya na maka-interact dito sa live ko. Kasi gustong-gusto na nila ito makahanap ng asawa. Ewan ko ba dito sa mga relatives niya. Pero itong brother-in-law ko ay wala sa mood kasi inaantok daw siya. Tuloy ni mama bakit pa daw siya umuwi kung matutulog lang din naman. At si mama nga yung pinaka natutuwa talaga. Pag pinapakita namin yung mukha ng babae na gustong makausap yung anak niya. Kaso itong binubugaw nila ay wala talaga sa mood na makipag-interact. At gusto na nga lang maglaro ng mahjong. Yan yung itsura ng asawa ko. Parang gusto ko na nga lang sabihin sa kanya na sige ikaw na lang mag-chat sa kanila. Kaya wala talagang nagwagi this year kasi hindi niya talaga binigay yung WeChat account niya. Kaya pasensya talaga sa mga hindi natawagan baka kasi hindi pa to nakaka-move on sa ex niya. Habang naglalaro ngayong iba, kami naman dito ni Mama ay busy sa pagbabalot nitong ginagamit niya sa paggawa ng tangyen. At hindi po sticky rice yung ginamit dito, kundi galing po ito sa malagkit na giniling na mais. At kung maalala ko nga last year, ako din pala yung tumulong kay Mama sa pagbabalot ng mga ganto. At dito nga may improvement natin kasi kinausap ko si Mama na sabi ko sa kanya yung tangyen niya ang pinaka-best sa lahat ng nakain ko. Kasi yung mga binibili talaga namin sa grocery store ay hindi ko bet at sobrang tamis niya. At mas masarap talaga yung niluluto niya. Natuwa naman siya sa sinabi ko. After ko nga tumulong kay Mama, eto gumawa ko ng apoy kasi lulutuin ko yung isda na nahuli ni Ash kaninang umaga. Sunerte nga siya sa paghuhuli ngayon kasi 2 oras pa lang siya, 2 agad yung nahuli niya. Kaya nagpaalam ako sa kanya na kung pwede ba iihawin ko na lang yung isda. 2 isda nga na to, parang umabot din siya ng 1 kilo at nakakatuwa din kasi malalaki yung huli niya. At sa pag-iihaw nga na to, asin at betchin lang yung nilagay ko kasi walang kamatis, wala ding sibuyas. At ito din mga bagay na ganito ang kinatutuwa ko dito sa countryside kasi pwede kang mag-ihaw, pwede kang mag-barbecue. Ngayon pa lang nitong iniihaw ko, natatakam na ako. Pero ayaw ko itong mabigla ng luto kaya dinahandahan ko lang yung apoy na to. At habang nag-ihaw nga ako dito sila mama niyayaya na akong kumain kasi nauna na sila. Pero hindi talaga ako kumain kasi sabi ko nga ito yung gagawin kong ulam. At akala ko talaga itong mga kasama ko dito sa bahay ay walang interes dito sa niluluto ko. Pero inunahan pa akong tumikim neto. At eto na nga at tapos na yung niluluto namin. Syempre kumain na din kami. Kasi yung kulang dito ay sausawan kasi yung sausawan namin ngayon is red chili powder lamang. Walang kamatis, toyo at kalamansi. Yun sana ang perfect na partner dito. So ayun lang. Thank you for watching. Bye bye!